Maayong adlaw kanatong tanan, ang Dios kanunay gayud siya nga nagauban kanato mga kaigsuonan. Mapasalamaton gayud kita tungod kay live usab ta sa FMR 106.1 Babe Radio. Ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Salmo kapitulo 96 bersikulo 1 hangtod sa 2, kamong mga katawhan sa tibuok kalibutan, pag-awit kamo og bagong awit ngadto sa Ginoo. Pag-awit kamo sa Ginoo, dahigan ninyo siya, ug isugilon ninyo adlaw-adlaw nga giluwas kita kaniya. Mga kaigsuunan, even ang atong mga viewers nga naga-watch ka nato online, mga kaigsuunan, kita ang katawhan sa Dios ug giawhag, imbitahan kita sa Ginoo nga mag-awit kita kaniya og mga bagong awit kada adlaw. Magampo kita Ama namong langit nun, kada adlaw gayud kaming mapasalamaton nga na kanimo. Salamat sa imong gugma, sa imong grasya, sa imong kaluoy, Ginoo. Lord, aniya na usab kami imong mga anak mo duol sa imong tiilan tungod kinasayod kami. Wala kami mahimo kung wala ikaw, Ginoo. Salamat sa imong dagkong butang nga himuon sa matag kinabuhi nga niya karon magadahig ug magasimba kami balang espiritu. Salamat sa imong pag-uban ug paggiya kanamo. Among itugyan kanimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's worship the Lord. Sa tanang higayon sa among kinabuhi. Wala gid kami nag-inusara o Dios. Sa karon nga kabuntagon, Lord, patuloy na mo Ginoo nga ideklara ang imong pagkamaayo, ang imong pagkamatinud-anon sa among kinabuhi. Salamat sa pulong mo o Dios
nga naghatag og kinabuhi sa matag usa ka namo. Sa matag usa nga mudangob kanimo, tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanindot nga dagang tamo. Ang tulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usa nga mudangob kanimo, tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanindot katagang tamo. Ibati kong kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karon, Ginoo, walay laing makatagbaw, o Dios ikaw, pala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Salamat sa imong pulong, o Diyos. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usa nga mudangob kanimo, tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanindot katagang tamo.
Kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan, labaw sa tanan, hingpit na kalipay, matagang kamay. Itong daigon ng simbahan ang may gugmaon na itong Diyos. Ginoo, ikaw gihigugma, kanunay gipangita, niining dughan ko. Come on. Ginoo, gikinahanglan na to ang Diyos, Igsoon. Gikinahanglan ko. Matamis mong presensya, karon pa na uga. Worship Him. Duyan na ako sa imong pagakos, dalha ko sa dapit diinto ka, kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan, labaw sa tanan, hingpit nga kalipay, matagang kamay. Gusto pa minakon sa Ginoo ang inyong mga pagsimba. Come on. Ginoo, yes Lord, ikaw gihugma, Kanunay gipangita, yes Lord, we long for you. ninindugan ko. Oh, let's declare. Ginoo, Yes, we need you. gikinahanglan ko. Kinahanglan natin ang presensya, Igsoon. Matamis mong presensya, karon pa na duyan na ako sa imong pagakos, dalha ko sa dapit diinto ka, kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan, labaw sa tanan, hingpit na kalipay, matagang kamay. Duyan na ako sa imong pagakos, dalha ko sa dapit diinto ka, kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan, labaw sa tanan, hingpit na kalipay, matagang kamay. Sing with one voice. Duyan na ako sa imong pagakos, dalha ko sa dapit diinto ka, kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan, labaw sa tanan, hingpit nga kalipay, matagang kamay. Tumbalikan.
Right na Lord, padayon na mong ipataas ang imong kamaayo. This is the day that you have made. Padayon kami nga magmayaw, Dios, magpasalamat, magadayig, magasimba diha kanimo sa imong pagkagamhanan, Ginoo. Thank you, Lord. Mga igsuon, ang Dios nga atong isimba, wala gayoy pagkausab, gahapon, karon ug sa umaabot. Ug takna na usab aron pasidunggan nato ato buhi nga Dios nga matod pa sa iyong pulong sa Malakias 3:10, dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibuubo ko kaninyo sa matagayaan gayud nga mga panalangin. Mga igsuon nga naglantaw via Facebook Live, listening via radio, ang pulong sa Ginoo nga pahinumdom sa matag usa kanato nga kung unsa ang atong naabot dad-on kini nato sa templo mga igsoon. Hinumduman nato nga ang tanan nga atong naangkon labi na ang mga finances ipahulam lamang sa ato ang buhi nga Dios. Busa wala tay angay nga idinalo og dapat mobalik kita sa hustong takos para sa inyong ngarian. It talks about the obedience, how we obey the word of God sa atong kinabuhi mga igsoon. And I do believe
each one of us is nakadawat yun sa abundansya nga panalangin sa toang buhi nga Dios kada adlaw. Di na siya magmatter when we talks about finances, kundi ang wholeness nga gihatag ni Lord sa atong kinabuhi kana dako na nga panalangin mga igsoon. Busa na say ko karong atak na ang matag usa is malipayon gayud nga madalas ilang tithes and offering ato sa atong buhi nga Dios. Pagpahinumdom nga ang Dios kanunay matinud-anon sa iyang pulong labi na ni ani karong atak na busa mga igsoon maghalad kita nga diin ato kinihimuon para mapahimutan atong buhi nga Dios. Labing gamhanan ng mga mahan, salamat sa bagong makadaugan imong gihatag sa matag usa kanamo. Moagi man kami mga pagsulay ng kalibutan pero nasayod kami, wala mo kami biyai, wala mo kami pasagdi ug kanunay kang nagauban sa matag usa kanamo. Ani ang imong mga ubos nga anak Lord nagpailalom kayo sa imong pagmando ngani sa among kinabuhi uban sa imong giya sa imong balaang espiritu nga ang tanan gayud ga sumika diha kanimo busa di kami magpanuko sa pagbalik sa among halad sa husong tako sa imong gingharian kaya sayod kami mo kini ang imong gigamit para daghan pa o Dios ang ma-reach out nga kalag nga uhaw pa gutom pa sa imong pulong o Dios. Even Lord mag-acclaim kami kanunay nga ang matag usa kanamo sa imong mga kamot is magmalambuon is magmalampuson even ni ani nga simbahan upadayon kami magkahiusa nga ni ani nga simbahan sa matag usa kanamo wala kami lang ipataas pasidunggan ug himayaon kundi ikaw lamang tanang dungog pagpasalamat pagdaig kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God is not going to leave you in trouble. He said, He will not leave you in heartache. It says, He will rescue you and you will give Him great glory. When you ask God, calls that a healthy prayer. Freedom begins when you start praying bold prayers. We have a problem, bisan pag-unsa na kadako, but we have a big God. You are in sickness right now. God takes pleasure in prospering you. Kalipay sa Ginoo nga pauswagon ka. Kalipay sa Ginoo nga palambuon ka. Without the greatest test, you won't have a great testimony. When we believe with expectancy, it gets God's attention. A lot of people these days struggles with depression, but the difference is have to believe. Tapos na tong imong kalisod. Tapos na ang imong mga pagbakho. Tapos na ang imong pagkawadon. Today, receive that. Good morning. Good morning sa Matagusa. Now, I'd like to congratulate ang atong mga estudyante, even mga ginikanan. Palakpakan natin atong mga ginikanan, mga estudyante nga nakadawat gayud og mga ribbon nakasaka sa stage. Bisan tong mga wala pud kasaka atong pong palakpakan mga ginikanan Praise God Dili gayud sa yon ang magpa-eskwela og anak Maybe some of you here adunay mga duha tulo ka buok gipa-eskwela but salamat sa Ginoo kay ngano man ang uban naka-moving up ra gyud. Praise God Hallelujah. And gusto usab nako i-greet and belated happy birthday to Jera nag-celebrate siya gahapon. Praise God. Palakpakan na to. Basta na ay mag-adlaw nga na, mag-birthday, It's a gift gikan sa Ginoo. Ako usab gina-welcome ang Matagusa, sa inyohang pag-ani diri sa River of Yahweh. Doon ay mga bago na itong mga nawong, Aniya diri, salamat kayo sa inyohang pagbisita diri sa ato ang simbahan,
And nasayod ko mga kaigsuunan nga ang Dios gayud ang nagdala kaninyo diri, and I pray to God nga mugawas ka mo niini nga dapit nga mapuno gayud ug ma-comfort madasi gayud sa iyang mga pulong. No? Ay kita diri gamiton naman kita no, and every time nga nadunay bulat-bulaton sa Ginoo magpagamit lang kita. Ingnem tapad pagpagamit sa Ginoo igsuon. Praise God. Our theme for this month is talks about the river of God and restoration. No, simple ra kayo ang common word is river. No, and gani ang name sa atong church is River of Yahweh. No, ug ato nang i-acrostic ato nang siyang hatagan og kuan is ROY. No, ROY, River of Yahweh. And there are significance mga igsoon kung anong ato yung gingalan ni ana. No, River of Yahweh. River, no? Siguro sige na mo og familiar na kayo ninyo ng river kay sige po mo adtog suba, no? Yahweh is referring to the name of God. Mo na ang gitawag nila sa una nga panahon, no? It's Yahweh, no? It's Ginoo, Dios, no? Kaya kini nga company or kini nga church is the river of God. Kaya nga naman ang symbolical or significance ni ini mga kaigsuonan is ang mga worker, ang mga trabahante na musulod diri ila gayud nga masaksihan or makaligo gayud sila sa suba sa presensya sa Ginoo. So mo na ang symbol or significance niya na kay naghan magug kayo mga utanang anong River of Yahweh man, no? Dili na lang natong ibutaw River of John. River of Yahweh kay dili man tanan pud nga kanang musulod diri nga magapadayon gyud ang uban makaligo lang sa presensya sa Ginoo ug magpatuloy silang kinabuhi kung asa sila, no? But the very goal and intention gayud ngano nga gi-create nato ni nga name or church is para lang gyud ma-experience gayud ang the living water of God, no? Praise God. And our theme, ang title for this Sunday is The River of God. Unsa man gyud ang significance, unsa man gyud ning angayan natong masabtan when we talk about the river of God. Now, ang river of God, no, it's simply ang iyang pinaka main word is the blessing of God. Ug ato gyud ang palapdan na karon mga kaigsuonan. Ug sa atong pagpadayon, akong gihangyo ang matagusa sa pagduko sa inyong ulo atong pangayoon ng pangaliya sa ato ang Ginoo. Magampo kita. Father God, salamat kay Lord niini nga adlaw. This is your day, and this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Takos ka Ginoo nga pasidunggan, even ini nga buluhaton. Salamat Lord nga imuha gayud kini nga ministry, ug salamat sa imong mga anak, mga piniyalan nga imong gigamit aron kini magmalampuson. Amo sab Lord, ginaampo even ang mga kaigsuonan namo, mga listeners sa radio station Ginoo, even sa mga naminaw lamang sa radio, Lord God. Continue Lord to bless them with your word. Give them understanding, give them enlightenment of your word, O God. Nasayod kami, Lord, nga ang among kahibalo is kulang gayud kaya Lord, kanunay kami nga mag-acknowledge, i-commit na mo, kining tanan nga na kanimo, tungod kay we believe, Lord, that you are the source of knowledge, you are the source of wisdom, and you are the source of power, O God. Thank you, Holy Spirit. You are our teacher today. We worship you in Jesus' mighty name. Amen and amen. When we talk about river or the river of God, daghan kay na siya og mga reference in the Bible. In the scripture, gani makita nato nga gihulagway gayud ang usa ka blessing mahitungod sa river of God. Kaya nga kung ang river mag-flow ngana kanimo mga kaigsuonan, it talks about healing, it talks about safety, it talks about clean, no? It talks about kana bitawng renewal of your life, no? Mo bitaw nang bilang mga Kristohanon, no? Kinahanglan sa dihang pagkumit ni mus Ginoo, kinahanglan gyud nga maligo ka, mabaptize ka, no? Naa gyapon significance niya na. Bisan kamo on a literal or kana bitaw panglantaw nato, di ba? Usahay ka nang gusto man ta madtug suba. Gusto ta maligo. Di ba? Ngay karon na yung mga suba nga kanang matawag nato, nahimo na siya nga kanang place nga kanang maglipay, no? Amen? Diba? Dito sa dampalan, sa unahan sa dampalan, doon ay gitawag nila dito kagubat, no?
Nga dito gyud ang usa ka operator iyang gi-arrange dito ang mga bato. Tapos naapo dayon dito kanang murag opportunity nga maka-business sila. Ay kung naa kay mo abangan nimo dito ang table ana mo bayad lang ka, no? So para lang gyud ang tao ma-refresh gikan sa pagka-stress, gikan sa mga challenges sa kinabuhi. No? Kita nang inahanglan magyutag niana. Pero walay pinaka-safe, walay pinaka-way or pamaagi nga at least ang atong kinabuhi ma-renew bilang mga Kristohanon, kundili magpaligo o sa river ngadto sa Ginoo. The river of God talks about cleansing, talks about renewal, no? Gani makita nato sa life ni David in the book of Psalm chapter 65 verse 9. Ingon siya diri, you visit the earth and water it, you gently enrich it, and the river of God is full of water. You provide the grain, for so you have prepared it. No? Makita nato diri kon how God takes good care of His people. Nga siya gayon mibisita sa kalibutan aron mag-water, no? Aron maghinlo, aron mag-enrich, no? And the river of God is full of water. Ibig sabihin, the blessings of God is puno gayud. The blessings of God is kanagayong abunda kaayo mga kaigsunan. He provided, no? Ug iya kining gihatag sa matag usa. Another reference in the Bible, in the book of Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the unscornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and nightly. So, dagyo ganing King James Version. Daghang kayong mga siyeth, no? In verse 3, yun siya diri, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. No? Gihulagway, gayud, no? Nga ang usa ka tawo pag natanom duol sa suba mga kaigsuunan, buhi og magmalampuson og kanang magmalahutayon gayud ang tao. Maybe kita naka-experience man kita og taas-taas nga init. Naka-experience kita og kauhaw mga kaigsuunan. Mabita na ang uban magdala na og mineral water. Ang uban nanay mga tumbler. Ang uban jar na gidalon. No? Because we need water. Pero ang tubig nga gihatag sa Ginoo nga ni flow sa matag usa kanato is talks about satisfaction and contentment. You still remember the Samaritan woman, mga kaigsuunan, di ba? So dihang naa siya dito sa well. And Jesus nagpaduol si Jesus ngadto sa babae. Di ba? Ingon pa gani ang Samaritan woman, di ba? Kaya niduol man siya ngadto sa usa ka makasasala. Pero nakita ni Jesus mga kaigsunan nga dili lang tubig or physical water ang gikinahanglan ining babae, kundi gayod ang tubig nga mag-satisfy sa iyang kanang grabe ang longingness, no? Grabe ang iyang pagkadaghan og kakulangon, no? The river or the water nga mag-satisfy kanato gikan sa Dios mga kaigsunan, wala jud kay pangitaon pa. Ingnaim tapad, wala ka nang hahanapin pa. Oh? Munang nindot gayud mga kaigsuunan nga kana bitaw kung natanom ka didto jud ka paduol sa dunay source of water. Hay kabalog yun ang tao, kabalog yun ang Ginoo mga kaigsuunan nga paglayo ka sa source of life, source of living water mga kaigsuunan. Sige jud kag pangita og mga butang nga makasatisfy kanimo. Iyang butang sa kalibutan, dili man gyud na mag-satisfy kanato. Ang mag-satisfy kanato ang tubig ra gayud or presensya nga naa sa Dios. Why you are here? Nganong naaman ta diri mga kaigsuunan? It's not necessarily to thank God. Dili lang aron mo simba og modaig sa Ginoo. Niya ka diri kay sugatan ta na atay kakulangon and we need satisfactions from God. Amen? Kaya ang simbahan mga kaigsunan, dili lang sa mga tao nga huli og balaan. Huli og balaan, parehara ba? Kurang in English. Dili lang sa mga perfect.
Wala po tayo perfect para po ni sa mga tao na adunay mga kasakit, adunay mga kanang mga masalaypon nga kinabuhi, no? Mga kakulangon nato mga kaigsunan. And when you are here, makadungog sa pulong sa Ginoo, ug inyo kayong gipasulod sa inyong kasing-kasing, then you will be refreshed. You will be revived and you will be renewed. That's the Word of God. No? The Scripture is always talks about the river which is a blessing. And dagan kayo pang mga passage sa Bible, mga kaigsunan, nga gihulagway kini, no? Kung unsa gayod ang river nga ni flow gikan sa throne of God. Number one point nga atong masabtan, when we talks about the river of God, it talks about relationship. There is a river of relationship. Unsa man ni makita nato in John chapter 7 verses 37 to 39. On the last day, or on the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them." Makita nato mga kaigsunan nga ang river or ang blessing gikan sa Ginoo naghisgot day kini og relationship. Mo bitaw na ang tao kung may ka-experience niya ang atong Ginoong Hesus, ang presensya sa Ginoo, magkaroon siya og relationship ngadto sa Ginoo. Dili lang gahapon nagstorya mi nga dili lang importante nga nakailata sa Ginoo. Kun dili naaputay relationship ngadto kaniya. Kung doon na kay relationship sa imong isig ka tao, unsa may imong himuon? Siyempre, mo chat ka. Siyempre, mo text ka taga, ko og grabe po, load po dayon. Diba? Dili ba pwede nga kanang load ra gyapon gid ay. If you have a relationship with that person, di ba di man ka makatugot nga usa ka adlaw di mo mag-communicate? Samot na sa Ginoo, if you have a relationship, dili pwede pagmata sa buntag, cellphone din ni munahon. Siyempre si Lord, sa mga itong himuon ron. Graduate man akong anak ko, amo ko regalo niya. Diba? And I'm so blessed po ni Amshan, talagang grabe. Graduation, pero gitagaan siya bulak. No? Diba? Instead nga, ang iyang anak mo'y tagaan og ribbon, siya may gitagaan og bulak. It's show of appreciation. Na talagang without this mother, nga talagang muantos gayod sa panahon nga, ma, balo na ko. Pero nindot po dahil, no? Huwag na yung mga graduation, ang una na itong i-appreciate ang atong mga parents. Kita na ko sa social media nga doon ay bata dito. At talagang grabe kayo. Dawat siya og medal isa. Taod-taod ang iyang mga angkol, gadala og dagang kayong medal. Pero wala nalipay ang iyang bata, kaya nga naman, bugal-bugal naman ka inyo, ha? Pero biro mo, ang ilahang mga angkol, ang iyang mga angkol talagang nagpilag yun. Kaya naman, nalipay sila atong bata. Maybe, wata kabalo, buutan. No? Next day nato nga moving up, ang atong i-appreciate ato pong mga parents. Gaan po nato sila og ribbon. Diba? Nindot kayo na, no? So makita nato diri mga kaigsunan that the river of God or the blessings of God talks about relationship. And wala na pinaka-safe mga kaigsunan. When we talk about relationship with God, it is a finas ka-secure and safe na relationship nga atong ma-experience. And when you have a relationship of God, it says here in verse 38, rivers of living water will flow from within them. Muna kung ang tao maka-experience og relationship ngadto sa Ginoo, the river mag-flow ngadto kaniya. Mo bitaw ang tao mausab. Ang tao ma-change ang iyang sinultian, ang iyang pinulungan, ug ang iya dayong kinabuhi. There are things nga mausab gayud ni ana because of his relationship ngadto sa Ginoo. Muna makita nato diri, the river of God talks about relationship. Gani, makita po nato sa John chapter 14 verse 6, Jesus answered,
I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. Verse 9, but you are in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of this. The river, what we are talking right now is talks about the Holy Spirit, the Spirit of God. Muna nga, sa dihang natay relationship sa Ginoo, ang Espiritu sa Dios mipuyo na kanato. Og siya na ini-work out sa atong kinabuhi. Muna ang bunga na dayon nga mugawas sa atong kinabuhi is the fruit of the Spirit. Goodness, self-control, ug unsa pa tong mga bunga niini. Muna importante sa atong kinabuhi, make a personal relationship with God, the Father, through the God, Son, and through the Holy Spirit. Dili lang nakay-relasyon sa Ginoo, sa Dios Amahan, pati nausab sa atong Ginoong Jesus, ug pati nausab sa atong Holy Spirit. Muna, every now and then, we pray to the Trinity. We pray to God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So all of these things, makita nato, is faith ragayod. Faith is the basis of this personal relationship. Now, Paul also shares as the object of faith, makita nato sa 1 Corinthians chapter 15. Yun siya diri. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again, and the third day according to the Scriptures. So makita nato diri mga kaigsuonan, that our personal relationship with God is, the object is faith. You cannot have relationship with God kung wala kay pagtuo, kung wala kay pagsalig sa atong Ginoo. Kaya nga nagkaroon ka og relationship because of your faith into Him. Number 2 nga atong masabtan when we talk about river of God, dili lang kini relationship, kundi there is a river of revival. What do you mean by this? Now, our foundational verse in this point is makita nato sa Ezekiel. Nganuman, Prophet Ezekiel, mga kaigsuonan, is gipakita gayon sa Dios kung unsa gayoy mahitabo sa mga Christian believers. These persons, these Christian believers are talagang, they are suffering. Talagang they are in bondage, they become slaves, o hopeless na gid kayo sila sa ilahang kinabuhi. And there is man of God, a visionary, nga nakita niya mga kaigsuunan kung unsay mahitabo sa mga tao nga nakaagi and hopeless na kayo sa ilang kinabuhi, just as we are bilang mga Kristohanon. 'Di ba, mga believers, some of us, 'di ba, we are hopeless at times. Mo ni ang encouragement ni Ezekiel. Then he brought me back to the door of the temple, and behold, water was issuing from below the threshold of the temple. We're talking about now of the temple. Ug dapat masabtan nato mga kaigsuonan, ug unsay gipasabot ni Ezekiel diri. The water was flowing down from below the south end of the threshold of the temple, south of the altar. Then he brought me out by way of the north gate and led me around on the outside to the outer gate that faces toward the east. And behold, the water was trickling out on the south side. So giubanan, no? Ipakita gayud si propeta Ezekiel kung unsa gayud ang mahitabo sa tao. Going on eastward with a measuring line in his hand, the man measured 1,000 cubits and then led through the water, and it was ankle deep. Unsa may gustong i-explain diri? Daw, it seems to be a foretelling, no? Same thing that Jesus spoke of a river, no? Revival, river of revival, as God's floods of spiritual power flow from the cleansed temple of the believer in Christ. So ang river daw, ang blessing ni flow daw ngadto sa temple,
temple which is us as believers, no? In Ezekiel chapter 4, again, he measured 1,000 and lead me through the water, and it was knee deep. Again, he measured 1,000 and lead me through the water, and it was waist deep. Now, diri makita og masabtan nato mga kaigsuonan, refers to a deeper experience with God. We have sacrificed depth for width, so rather than having a mighty power, no? So, that temple nga gihisgutan diya mga kaigsuonan is kita. Kita nga mga believers. And if the river flows ngadto sa mga tao, mga believers, we will be renewed and we will be revived. In verse 5, again, he measured 1,000, and it was a river that I could not pass through, for the water had risen. It was deep enough to swim, a river that could not be passed through. In verse 6, and he said to me, Son of man, have you seen this? Then he led me back to the bank of the river. In verse 7, as I went back, I saw on the bank of the river very many trees on the one side and on the other. And in verse 8, and he said to me, this water flows toward the eastern region and goes down into the Araba and enters the sea. When the water flows into the sea, the water will become fresh. And wherever the river goes, every living creature that swarms will live. And there will be very many fish. For this water goes there that the waters of the sea may become fresh, so everything will live where the river goes. Brothers and sisters, makita nato diri nga ang tanan nga makaagi sa flow sa water, ma-refresh o mahimo nga alive. When you experience the water nga gikan sa atong Ginoo mga kaigsuonan, then you will be alive. You will be restored. You will be refreshed, mga kaigsuonan. And apart from that, river nga nagflow ni ana, mga kaigsuonan, ang imong kinabuhi, patay ang imong kinabuhi, luya gayud kanunay. Tanawa daw ang imong tapadbi kung luya ba na. It talks about Christian with a river of revival. Muna mga kaigsuonan, every now and then, di ba, usahay, dili man gyud makuan, usahay, pagsulod na to diri sa church. Kapoy ta. Luya kay ta. But I believe, no, one way or the other, maybe some of you here, pagawas niyo diri, I believe, you will be comforted. You will be refreshed by the word nga mo'y mag-restore kaninyo, mga kaigsuonan. Every now and then, patuloy gyud ta, no? Nga mohata gayud og panahon nga mosimba ta. Ayo lang ninyo kuan ay inyong kaugalingon nga mabilin lang mo sa simbahan sa balay, mag-watch lang mo og kanang live streaming. No. We need to have fellowship. We need to encourage one another. And wala ta masayod mga kaigsuonan, makakita lang mo sa imo igsuon nga ni simba, malipay naman ka. Diba, bisan ako bilang alagad mga kaigsuonan, ang among kalipay kana ba ang inyong presensya? Amen. Makita lang nimo imuhang igsuon nga wow, nisimba siya. Praise God. Nisimba siya. No? Nga naman, nakita gayud nako. Very grabe gayud kayo ang troubles nga ma-experience sa mga Kristohanon, mga believers, no? Daghan kay tang mga giagian. And makita gali nato, daghan jud kayo mga challenges ang kinabuhi. But here we are, no? Wala gid ta nagpadala no sa mga sitwasyon, no? Every temple designed by God in the Old Testament is in some way a preview and illustration of the Christian believer whose body is the temple of the Holy Spirit. So, makita nato diri mga kaigsunan that you kailangan gayud no nga ay magpa-flow no sa panalangin or sa river nga gikuan sa Ginoo. Number 3 point nga ngayon natong masabtan. When we talk about the river of God, there is a river of rejoicing.
And makita nato in book of Psalm chapter 46 verses 4 to 5. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. And in verse 5, God is within her, and she will not fall. God will help her at break of day. Mao ni mga kaigsunan, nga bisan unsaon si David, no? Kanunay gayud siya nga magpaduol sa Ginoo. Hay nga naman, diha lang siya maka-feel og rejoicing. No? Si David, mag-worship sa Ginoo, and makita na to, paano gid siya mag-worship. Ang iyang kalipay, ang presensya sa Ginoo. Ganina, bago ta, no, naminaw sa pulong sa Ginoo, we worship God. No? Og na-experience na to, ang joy. No? Muna nga, the river of God talks about rejoicing. It speaks of a river of rejoicing, and God the Most High makes His dwelling place, and God will help us with His personal presence. The book of Psalm chapter 51 verse 12, it says here, "Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me." No? The joy na na-experience ni David mga kigsuon, muna ang nag-sustain kaniya. No? Naglahutay kaniya bilang anak sa Ginoo. Bisan hapit na siya patyon, bisan hapit na siya kanang i-persecute, pero grabe gayud ang iyang pagsalig ug pagtuo sa Dios. No? Another thing or another biblical verse in Psalm chapter 51, "Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge." Makita nato diri ni nga verse, no, gikan sa verses 1 to 12, mga kaigsuunan, nga wala gayud siya gikuan si David kundili bisan sa iyang pagkamasalaypon, miduol gayud siya sa Ginoo aron ma-restore ang iyang kinabuhi o makabaton siya og kalipay, no? Ang presensya ra man gyud sa Ginoo, mga kaigsuunan, ang makahatag kanato og kalipay, ang makahatag kanato og happiness sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing. In verse 8 yun siya, "Let me hear joy and gladness, and let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Kaupat nga point, when we talk about the river of God. So ganitong una, the river of God talks about relationship. Kaduha, the river of God, revival. It revives us. And number 3, the river of God talks about rejoicing. No? Sininilito rin naminaw. Ay, kaupat, there is a river of reconciliation. Ang sa maning reconciliation, no? Pag siguli, no? In Isaiah chapter 66, verse 12, "For thus says the Lord, Behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the nations like an overflowing stream. And you shall nurse, you shall be carried upon her hip, and bounded upon her knees." Just as Israel, paano sila na-reconcile? Gikan sa ilahang pagka-slave, no? It is the Lord, no? Nangita gayud og pamaagi nga ma-restore, ma-reconcile ang ilahang kanang relationship, no? Kaya nga naman, nagkasalaag na gid sila, no? But the Lord is doing good ug iyang gi-reconcile ang relationship nga dugay nang nagkatibulaag. We too as believers need to enjoy that blessing of reconciliation. Wala gayoy pamaagi sa kalibutan nga ma-reconcile ang tanan kun dili ra gyud sa presensya sa Ginoo. Maybe there are a lot of relationship karon, no, nga nagkatibulaag, no, conflict, but it is the river of God nga mag-reconcile gid niana.
When we think of peace, we remember the words always of David. No? In the book of Psalm chapter 122 verses 6 to 9, sige yun pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. May there be peace within your walls and security within your citadels. For the sake of my family and friends, I will say, peace be with you. For the sake of the house of the Lord, our God, I will seek your prosperity. Muna nga makita nato kung ang Ginoo mulihok na gani sa iyang nation mga kaigsuonan, there is reconciliation, there is peace. No? Maybe karon makikita nato ang Israel usahay maka-experience pagid og kasamok. Pero makita nato mga kaigsuonan how the hand of God protected the nation of Israel. Bisan gani kita mga kaigsuonan, no? Kita nato ang nahitabo sa South Philippine Sea, no? O kanang West Philippine Sea, grabe gid kaayo. Usahay marabag matandog po natong luoy kayo tong mga gadala po ng mga food para ihato dito sa iyang mga kauban aron makakaon taon dito. Sus, tubig lang, pasiritan lang tubig. Daot na dayon ang ship, kaluoy jud kayo. Pero tanan bitaw no, nasayod tang ang Pilipinas, wala man gid tay mahimo gyud no. Pero ang grabe gyud ang kana bitaw ang atong paglantaw ba nga Lord. Grabe gid ang mga intercessors na nagpray ni ana nga kanang say mabati nato nga gidaog-daog na gid ta. Pero ang atong faith gid patuloy gid ba nga Lord. Ikaw ra gyud magapanalipod ni ining tanan, no? So ana mga kaigsuonan, the blessing nga nagflow kanato karon mga kaigsuonan, it will reconcile us, no? Maghatag usab kanato og kalinaw. Last, the 5-point, ikalima mga kaigsuonan, I'm closing this. The river of God nga ni flow kanato karon, it talks about redemption, no? How does it explain? Makita nato sa Revelation chapter 22. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and the Lamb. No? The blessing nga nagflow gikan sa throne of God, ma-experience yun na no, sa katapusan, sa tanan nga mga tumutuo, mga kaigsuonan. And in Romans chapter 8, verses 18 to 23, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. When Jesus redeemed us from sins, ug sa dihang kita mga magtutuo na mga kaigsuonan, sa katapusan, sa kalibutan, sa katapusang adlaw sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus, kanang atong mga suffering nga na-experience nato karon, dili ra na kayang ikumpara, no? Sa glory and joy nga atong mga ma-experience pohon. Kaya kung karon mga kaigsuonan, you are suffering from depression, you are suffering from any kind of problem, or kanang kawadon mga kaigsuonan, dili ra na as long as nagapadayon ka bilang tumutuo mga kaigsuonan. In due time and in the future, ma-experience gayud nato ang glory or kahimayaan sa Ginoo. Sabi maingon na lang ka, mutanaw na lang ka, grabe gyud kaayo, no? Wala ra dayto katiting ang atong mga pag-antos. If you sacrifice now for God, nagasaka mo diri sa river, nag-aabot mo diri mga kaigsuonan, nag-prepare mo, gidala ninyo inyong mga anak diri, tagaan ninyo og time, bisan dili pa sila ingana, catch up sa Word of God, pero inyo silang gidala diri mga kaigsuonan, mga sakripisyo, gamay ra na, kung itandi nato sa kahimayaan nga ihatag sa Ginoo kanato. You are blessed, church. Even to all viewers, nga nagahin gayud og time para sa Ginoo. In verse 19, for the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. In verse 20, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in the hope. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. And I'm closing this conclusion. The soul rejects Christ's gentle sway, is harried and laid waste by a mob of base-born tyrants. We have to make a choice, church.
Either Christ or this world. Remember those 5 things, no? Unsay gisgutan dito, there are 5 rivers, no? List 5 rivers of blessing that flow from the throne of God. There is a river of relationship, a river of revival, a river of rejoicing, a river of reconciliation, and a river of redemption. If you believe as a believer, mga kaigsunan, that Christ is your head, then receive that blessing aron mo flow gayud kini sa matag usa kanato. Maybe some of you here, usahay dili pa nga nakaligo ng relationship nato sa Ginoo. Maybe some of you here, mabati pa nila nga dili pa gid sila giluwas. Wala pa gid sila gipasaylo. Maybe some of you here, ang imong kinabuhing Kristohanon, dili pa gyud ka malipayon. I would encourage you today, friends, brothers, and sisters, totally receive God in your life so that the river flows, no? Nagikan sa throne of God, magamanifest sa inyong kinabuhi. Kaya nga usahay, nagsuffer pa ta sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon sa kalibutan because wala pa gyud totally gicommit na to ang atong kinabuhi gusto sa Ginoo. Today, I would encourage you, church, receive Jesus in your life, no? Aron mo flow gayud sa matag usa. As I'm closing this, let me share to you. Doon ako mga kauban ako, mga bats sa una. Talagang sabi nila, Pastor, saan man mo pagduol sa Ginoo nga, ang among kaminyoon, kanang hiwalay. Ang ilahang pares, naminyo na po, na po ilain. And sila po, siyempre, gusto man nila magpabilin nga single, pero nibati man po. Actually, siyempre, they are condemned kasi gusto man sila musimba, pero talagang kadalantaw sila mga tao nila, marag, siyempre, husgahan ka ba? Random lang gid nga conversation sa ila. Gusto man sila moduol sa Ginoo, pero they are being persecuted. And una nga ni-persecute nila, ilahag yung pamilya. Saan mo yung kami niyon? Bulag. Diba? Daghang kayo maingana. Sabi ko, grabe ni mga tao ingani ba? Kana bitang in the midst of persecutions, in the midst of kana bitang condemned, pero they want to know God. Gusto sila nga sayop naman pero Lord, duol minimo. Ano ba? Kasi akong gingon sa ila, sabi ko, taya yung title ko bilang pastor, pero wala na pinaka-safest or pinaka-comforting nga pamaagi kundi muduol lang gid mo sa Ginoo, kaya ang Ginoo wala gyud nagtan-aw nato na ikaw makasasala ka, ikaw dapat isalikway na ka kay wala kay gihimong maayo sa relasyon nimo samtang inyong first marriage. Wala. Ang Dios is always welcome sa matag usa nga muduol kanila. Pero mo, sabi nila, Pastor, gusto mi nga magpa-ano sa Ginoo. Kay miserable naman mi, di naman po ko kabalik dito sa ako ang first partner, kaya naman, nahimutang na po siya dito. Kung saan man mo na, pag-settle mga igsuon. Hindi naman yun mabalik. Lipay na ganun, Pastor, kay naanan ng divorce. Approve na. Hoy. Sabi ko, wala ko lang mahimo is to bless your partnership. Sige. Ato mong isa-isahon, mag-set ta og date, aron ihalad mo na ko sa Ginoo. Tinuod gyud mga igsoon.
Sus, kaya dito na ko nahibalaan, pulo manay ka Paris. Sabi ko, Salman. And nagkaroon mi og schedule. Alam niyo mga kaigsunan, once nga ang tao, kanabitawang totally, wala gid siya lain nga pangitaon, pinaka last recourse gid nga pangitaon sa tao, balik gid sa Ginoo. And in the last days, mo gini ang revelation sa Ginoo nga ang tanan muluhod ug muduol ngadto kaniya. Maybe some of you here, and if you are listening right now, wala na kapupuntahan imong kinabuhi or married life, yung ano man, wala na gid ni. Pero pinaka-safe nga imong buhaton karon is lumapit ka sa Dios. Kaya kung mulapit, muduol ka sa lain-lain nga mga sitwasyon, lain nga mga pamaagi, your life will be miserable. Duol sa Ginoo, isurrender ang inyong partnership ngadto kaniya. Kaya nga naman, Dios lang ang nakasabot ug nakaila sa matag usa. God will restore everything. Everybody stand. Let us pray, Father God. Daghan kay mi Lord ug mga kalapasan nga nahimo tubangan kanimo. Maybe in our relationship dili kami ayos. Na kami mga kasaypanan, Lord God. But here we are, Lord, we surrender our life to you. You are the source of forgiveness. You are our Savior. You are our Redeemer. Forgive us, Lord. Ngayon kami kapasayloan sa among mga kalapasan. Doon na kami mga kakulangon, Ginoo. Kung nasayid kami, Lord, ikaw lamang ang makasabot ug andam nga mudawat ka namo, Lord God. Lord, salamat sa imong pagsabot ka namo. Bisan usahay, Lord, mupakyas gayud kami sa among mga buhat nga na kanimo. Nakahimo kami og mga butang masukuhay sa imong mga kasuguan. We surrender our life to you, Father. Magsalamat, Lord. In due time, imong i-restore, i-reconcile ka ng tanan. Thank you, Father. We love you and we worship you. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Tibadayon nigsuon ang pagsimba. Pinagi sa pag-awit sa komunidad. Kinsa man ako, ikumpara kanimo, nga dili mapakyas. Bisan kanus amo pasaylo ka. Mga problema ug balatian, walay laing tubag. Ikaw lamang, O Diyos, gamhanan ka. Kahibulungan ka, Ginoo, dili matukan imong kaayo. Pagkatamis yun sa buhing ngalan mo. Handumon ko ang gibuhat mo sa katapusang panihapon. Kikuha mo ang simbolo sa lawas mong halal. Ungari ka mong tanan, nga gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo.
Mga kaigsunan, even to all our viewers, doon na kamo yung mga element diha, no? Pwede sabi niyong gamiton, nga element, pan, juice, symbolizing the body and blood of Jesus. Nung kaya itong gituan, na pinagi sa lawas, ug dugo ni Jesus. Kita nakabaton og kadaugan, ug kapasayloan. Kay nadawat na ako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo. Nga ang Ginoong Jesus sa gabi nga gibudian siya, mikwa siya og pan. Mi pasalamat kanimo pag-usab ug miingon, kini mo akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Magampo kita. Amahan na mong langit nun, mapasalamaton kami nga pinaagi sa lawas ni Jesus nga imong bugtong anak, iyang gidawat ang tanan, mga kasakit, samad, bunog, alang-alang kanamo nga mga anak. Salamat Lord nga pinaagi sa lawas ni Jesus, kaming tanan nga mga magtotoo, nagmadaugo na. Pinaagi sa lawas ni Jesus, kami nakabaton og kaayuhan sa physical, emotional, spiritual o mental man. Kaya Lord, salamat Ginoong Jesus nga pinaagi sa imong lawas ang tanan ug tibuok nga mga Kristohanon nagmadaogo na. Tabangi kami Lord nga mudaog kami sa mga problema, sitwasyon ug uban pang mga hagit sa kinabuhi. Tabangi kami Lord nga kanunay gyud ka namang pakadakan sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Mas pilion na mo Ginoo ang imong mga butang nga makapahimuot nga na kanimo kaysa mga butang nga iya sa kalibutan. Salamat Lord nga kami mo daog gayud kami. Tungod kay ingon ka sa imong pulong, natapos na. Kaya Lord, salamat nga di kami magpuyo sa kawadon. Di kami magpuyo Lord sa depression ug anxiety. Dili kami magpuyo Lord sa sakit. Tungod kay imo na kaming gibag-o ug giayo na. Amo kining dawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake the bread. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, gikuha niya ang kupa, ito itas ang kupa. Huwag siya nagaingon, kini mo akong kupa sa bagong mga kasabutan. Buhatan ninyo kini, sa matag inom ninyo ni ini, sa paghandom kanako. Magampo kita. Amahan na mo lang itnon, salamat kay Ginoo. Na pinagi sa iyong bugtong anak na si Jesus, iyang giula, ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo, alang-alang sa mga sala sa tibuok katawhan. Lord, nasahid kami. Ang dugo ni Jesus, usa ka perfect nga halad para kanamo. Ang dugo ni Jesus mo'y naghinlo sa tanan namong mga kasaypanan, Ginoo. Lord, nasahid kami, dili kami angayan. Dili kami takos. Dagan kay kami mga panglapas nga na kanimo, Ginoo. Pero ang dugo ni Jesus mo'y naghimo kanamo nga mahimo kaming angayan, deserve, ug takos nga tawgon nga imong mga anak. Salamat, Lord. Ang mga sala, dili na mo'y mahimong babag sa among relasyon nga na kanimo. Tungod kay gibayaran na sa imbugtong anak ng Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. O kami na-restore na. Kami na bag-o na Ginoo. Tabangi kami, Lord, ang among kinabuhi, magpuyo diha sa hinlo, purity nga kinabuhi, Ginoo. Balaan ug takos, Ginoo. Nga walay buling, Lord God. Tabangi kami, Lord, nga maging malig-on kami sa tentasyon ug uban pang matang sa offer sa kaaway, Ginoo. Salamat, Lord, nga mo gayong mabuntog ka ng tanan nga mga iya sa kangit-ngit, Ginoo. Salamat, Lord, sa kadaugan na mo kining dawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's drink the cup. Kaysa matag-inom ninyo nining kupa, matagkaon ninyo nining pan, gisangyan ninyong kamatayon sa Ginoo, hangtod sa iyang pagbalik. Handumon ko ang gibuhat mo sa katapusang panihapon. Gikuha mo ang kupa, kipasalamatan. Simbolo sa giula mong dugo. Let us pray. Our loving Father, we thank you, Lord, for your word today. Thank you, Lord, for the river that flows into into each believers, Lord God. Salamat, Lord,
Na kanunay gayud kami, Lord, magpadaloy Ginoo sa imuhang mga panalangin, Lord God. Nasayad kami, Lord, nga ang imuhang suba, Ginoo, imo nang gipatagamtam kanamo. We are being renewed, we are being revived, and we will rejoice in you, Father. Salamat, Lord, sa relationship. Salamat, Lord, sa imuhang pagtabang kanunay kanamo, Lord God. Ang among kinabuhi, mapuno gayud, Lord, sa imong mga panalangin. Salamat sa imong pagbag-o kanamo. Bisan usahay, Lord God, maluya kami, Lord. Pero imong gina-refresh ang matag sa pinagi sa imong mga pulong. Dalangin namin, Panginoon, even ang tibok congregation Ginoo nga ni Akarondre, Lord. Lord, continue, Lord, to bless them. Kanunay sila, Lord, ipahumod sa imuhang mga panalangin, Lord God. Bubuhi sila, Ginoo, sa imuhang mga panalangin kada adlaw. And whatever they need, Lord, satisfy them, Lord. The longing of their heart, Lord God, give them contentment and satisfaction, Ginoo. Nga dili sila magapangita, Lord, sa mga butang nga makapahilayo nga na kanimo. Tabangi kami, Lord, na kanunay ka namong sundon kada adlaw sa among kinabuhi, Lord God. Tungod kay imo nang gi-establish ang relationship nga na kanimo, Dios. Salamat sa tanan, even nining mga bata nga niya karon diri, Lord God. Continue, Lord, to protect them, Lord, sa ilang kinabuhi. Iiway sila sa sakit. Iiway sila, Lord, sa nakalain-lain nga mga virus, Lord God. I pray, Lord God, even ang ilang mga ginikanan, Lord, giyahan mo, gatagan mo, dugang kaalam sa ilang pagdala o pag-amatoto sa ilang mga kaanakan, Ginoo. Thank you, Lord, for this congregation, even to all viewers and listeners sa radio sa FMR, Ginoo. Lord, puna sila, Ginoo, sa imong mga pagtulunan o imong gahom. Paliog taas yung do kakamot alang sa katapusang bendisyon. Panalanginan o bantayan kamo sa Ginoo. Punon kamo niya sa iyahang mga panalangin kada adlaw. Ug panalanginan niya ang tanang aspeto, inyong pamilya, inyong trabaho, o uban pang matang aspeto sa inyong kinabuhi. Panalanginan niya ang inyong mga anak. And I declare nga walay iya sa kaaway nga mo daog sa inyong kinabuhi. Ang tanang plano sa kaaway dili gayud magmalampuson. Ug bantayan kamo sa Ginoo sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Salamat sa inyong pag-uban kanamo. Dalaygon ng Dios. You are all blessed.